Isang proyekto na dapat sana'y magsilbing tulay ng pag-unlad ang ngayoy nagiging tulay ng kapahamakan at pagdududa. Ang pontoon bridge ng Sentro 7 sa Claveria, Cagayan ay nabansagan ng mga residente at motorista na the longest bridge in the making. 5 taon nang nakalipas ngunit nanatili itong hindi tapos at malayong sa pagiging pulido na nagdudulot ng matinding perwisyo sa mga bumabagtas. Nagsimula ang proyektong ito na may layuning mapagaan ang daloy ng trapiko at na magbigay ng mas ligtas na ruta para sa mga motorista. Gayunpaman, batay sa impormasyong nakalap ng aming pinagkakatiwalaang source, ang proyektong ito ay nagtataglay ng mga senyales ng malawakang kapabayaan at posibleng korupsyon. Ayon sa mga residente, ang proyekto ay nasa pagitan ng 5 taon ng paggawa, ngunit nananatiling hindi ito tapos. Ang tulay at ang mga daan sa magkabilang dulo nito ay nananatiling hindi kompleto na nagiging sanhi ng mga aksidente at abala. Ang kakulangan sa proseso ay nagdudulot ng pagdududa sa wastong paggamit ng pondo ng gobyerno na inilaan para sa proyektong ito. Ang Grace Construction Company ang kinilalang kumpanya na may hawak sa proyekto. Subalit, ayon sa source ng Mabuhay Radio News, ang proyekto ay matagal nang nakatenga. Walang nakitang trabahador sa lugar ng nagsasagawa ng mga gawain upang matapos ang tulay. Ang tila abandonadong proyekto ay nagpapahiwatig ng mga posibleng irregularidad sa pamamahala at pagpapatubad ng kontrata. Bukod sa pagiging hindi tapos, isa pang matinding isyu ay ang kakulangan ng mga safety signs sa mga bahagi ng kalsada na ginagawa. Ang mga motorista ay dumadaan sa isang delikadong sitwasyon dahil sa mga hindi kompletong daan at kakulangan ng babala. Ang mga lubak, buhangin at iba pang hadlang ay nagdudulot ng disgrasya na naglalagay sa buhay ng mga tao sa peligro. Ang kawalan ng aksyon upang matapos ang tulay ay isang malinaw na paglabag sa public trust. Ang mga pundong nakalaan para sa proyektong ito ay tila nasasayang, habang ang mga mamamayan ay patuloy na nagdurusa mula sa kapabayaan at panganib. Ang sitwasyon ng pontoon bridge ay nangangailangan ng agarang atensyon mula sa mga kinaukulan ng ahensya ng pamahalaan. Ang mga kinaukulang opisyal ay dapat na magsagawa ng masusing investigasyon sa Grace Construction Company at sa mga opisyal na namamahala sa proyektong ito. Kinakailangan na tingnan kung bakit walang nagtratrabaho, saan napunta ang pondo at kung mayroon bang paglabag sa kontrata. Ang mga taong nasa likod ng kapabayaan na ito ay dapat managot upang masigurong hindi na mauulit sa ganitong klase ng issue. Ang MRJW News ay patuloy na susubaybayan ang pag-unlad ng sitwasyong ito. Yan ang Mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Maylin Tarukag Kawili, Sembatyo number 3. Magkaisa tayo, Pilipino!